Moving on to other news, Maricel Halili, News 5. Magandang tanghali po, Yusek. Merong lumabas na Pulse Asia survey na nagpapakita na malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni President Marcos. How concerning is this for the President? Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Katulad na sinabi, meron ngang findings na nabanggit ang Reuters at ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." End quote. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung ito man ay totoong nagkaroon ng pagsagot, hindi rin naman ito pabayaan ng gobyerno dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents, ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news. So ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito sa parte ng administrasyon. At kung ano man po ang nagiging desisyon ng Pangulo at ng administrasyon, at ito'y magre-reflect sa isang survey na naisin pa rin po at ipapatupad pa rin po ng Pangulo kung ano ang nasa batas, kung ano ang tama, at hindi kung ano po ang sasabihin sa isang survey. Pero ma'am, considering that the survey was conducted from March 23 to 29 or just a few days after the arrest of the former president, sa tingin po ba ng Malacanang gaano kalaking factor yung politika sa naging resulta ng survey, especially yung nangyari kay former president? Okay, lumalabas nga po dito na bumaba di umano ang rating, no, approval rating ng Pangulo. Pero sabi nga po natin, ito ay titignan pa rin po ng administrasyon. Hindi naman po natin, hindi papansinin kung ano ang mga sinasabi ng survey. Pero muli, 2,400 ay hindi po ito kabuuan na sentimiento ng buong Pilipinas. Magtatrabaho pa rin po ang Pangulo, katulad ng aking sinabi, kung ano ang tama, kung ano ang sa batas. Hindi dahil ito ang idinidikta ng tao na hindi naman naaayon sa batas. Ma'am, last point. During the interview of Pulse Asia President Ronald Holmes over through FM, kanina lamang po ito, ang sabi niya, isa daw marahil sa dahilan ng pagtaas din ng disapproval rating ni PBBM ay yung pagtugon sa pangunahing problema like yung matataas na presyo ng bilihin, kakulangan sa kita o yung sahod at yung paglaban daw po sa katiwalian. Where do you think the problem lies? Una, tignan natin. Nabanggitan natin, nagpakita na po tayo dito, nakausap na rin po natin at natanong po ninyo ang mga heads po ng ibang mga departamento patungkol po dito. Halimbawa po yung walang gutom program. Kaya nga, ang tanong po natin dito, 2,400, nakakarating po kaya ang serbisyo ng gobyerno? Pangalawa po, sinasabi po natin, di ba, na walang trabaho. Yung tungkol sa sweldo.
Binanggit na rin po natin ang direktiba ng Pangulo patungkol po sa pagtaas ng sweldo sa pamamagitan po ng Regional Tripartite. So, hindi po yan tinulugan ng Pangulo. Yan po ang direktiba para po tumaas ang sweldo ng ating mga kababayan. So, kung ano, saan man nanggagaling po itong opinion ni Holmes, Mr. Holmes, okay? Yan ay kanyang opinion. Siguro mas maganda rin po na malaman niya kung ano ba talaga yung katotohanan. Baka po kasi nasasapawan ng good news ng mga fake news. Salamat, ma'am. Maris Umali, GMA Integrated News. Good afternoon, ma'am. Ma'am, before I proceed to my question on kidnappings, may I just do a follow-up question on the question of Maricel? I understand that the 2,400 who were asked in the survey are not representative of the general sentiments of the millions or hundreds of millions of Filipinos. But are you alarmed or are you concerned by the fact that survey results somehow shape the decision-making of individuals, especially when it comes to elections or since we already have an upcoming election? Yeah, that's the reason why we have this directive from the President that we should curtail fake news. Since day one that we had been appointed, we were tasked to do our job, to spread the truth and not fake news. Totoo po yan. Sinabi po natin before na ang fake news makakapag-diskaril ng isipan ng tao, ng taumbayan. Kaya nga po gumagawa ngayon ng aksyon, nagkakaroon po ng pagpupulong ang Presidente, ang Pangulo, sa mga heads of the agencies, especially DICT, para po matugunan na po at mabawasan na po itong mga fake news na nagkakalat, lalong-lalo na po ngayon, campaign season.